Inaanyayahan tayo ni Jesus, hindi lang basta maniwala, kundi lumakad, hindi lang basta sumunod, kundi isabuhay, hindi lang basta magsabi, kundi maging buhay na daan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Kay tagal na niyo akong kasama. Hanggang ngayon ay hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay way. Mga kapatid, ngayong araw na ito sa ating ebanghelyo mula kay San Juan, naririnig natin ang isa sa pinakatanyag at pinakamahalagang pahayag ni Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At ang salita na nais natin pagnilayan ngayon ay daan, way. Sabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Hindi sinabi ni Jesus, "Ipapakita ko ang daan," o "Ituturo ko ang daan." Ang sinabi niya, "Ako mismo ang daan." Si Jesus ay hindi lamang guro na nagtuturo ng tamang landas. Siya mismo ang landas. Siya mismo ang daan. Kung nais nating makarating sa tunay na buhay, sa tunay na kaligayahan, sa tunay na tahanan ng ating kaluluwa, kay Jesus lamang tayo makakarating. Hindi sa yaman, hindi sa kapangyarihan, hindi sa sariling pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo, ang daan ng buhay. Ang pagsunod kay Jesus bilang daan ay nangangahulugan ng pagtitiwala, pananampalataya at pagsuko. Ito'y isang paglalakbay hindi laging madali. Hindi laging maliwanag ang daraanan, hindi may katiyakang kasama natin siya sa bawat hakbang. Sa gitna ng problema, siya ang daan ng kapayapaan. Sa gitna ng pagkalito, siya ang daan ng liwanag. Sa gitna ng kasalanan, siya ang daan ng awa. Sa gitna ng kamatayan, siya ang daan ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay pagtahak sa daan na si Jesus. Kahit hindi natin nakikita ang buong larawan, hindi isang malaking o malamig na kalsada ang daan ni Jesus. Ito ay daan ng pag-ibig. Ang daan ni Kristo ay laging nagdadala ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Hindi sapat na sabihin natin naniniwala tayo kay Kristo kung hindi naman natin nilalakad o tinatahak ang daan ng pag-ibig. Pag-ibig na handang magpatawad. Pag-ibig na handang maglingkod. Pag-ibig na handang magsakripisyo. Pag-ibig na handang sumunod kahit mahirap.
Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang naniniwala kay Kristo. Siya ay lumalakad sa daan ni Kristo. Ang daan ng pag-ibig. Sa pagtatapos ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. At higit pa rito, pinapakita ni Jesus na hindi lamang tayo tagasunod, kundi tagapagpatuloy ng kanyang misyon. Tayong mga sumusunod sa daan ni Kristo ay tinatawag ding maging liwanag sa dilim, maging pag-asa sa gitna ng pagkadismaya, maging kamay ng Diyos sa mga nangangailangan. Tayo ang mga paa ni Kristo upang dalhin ang mabuting balita saan man tayo naroroon. Ang ating buhay mismo ang dapat maging daan para makilala ng iba ang Diyos. Ngayong araw, inaanyayahan tayo ni Jesus. Hindi lang basta maniwala, kundi lumakad. Hindi lang basta sumunod, kundi isabuhay. Hindi lang basta magsabi, kundi maging buhay na daan. Tanungin natin ang ating sarili. Saang daan ako lumalakad ngayon? Saan ba ito? O daan ba ito ng pag-ibig? Daan ba ito ng katotohanan at buhay? O daan ba ito ng makasariling ambisyon, kasinungalingan at kasalanan? Ang tunay na daan patungo sa kaligayahan at kaligtasan ay hindi makikita sa mundong ito, kundi kay Jesus lamang. Si Kristo ang daan, mga kapatid, sa gitna ng maraming daan na iniaalok ng mundo. Daan ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng kasikatan. Piliin natin ang daan ni Kristo, ang daan na magdadala sa atin sa Ama, ang daan na magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, ang daan na magbubukas ng pintuan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga araw-araw sabihin natin mula sa ating puso, Panginoong Jesus, Ikaw ang aking daan. Samahan mo ako, gabayan mo ako, at sa iyo ko nais tahakin ang aking buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, palagi mo kaming tanglawan sa aming pang-araw-araw na buhay at naway kami makarating sa iyong kalooban sa pamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan
ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.